kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint. Tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Tapos na po ang boxing. Tapos na po ang boxing, mga kababayan. Si Vice President Inday Sara Duterte ay Pangulo na ng ating bansa. Napakaganda po ng sinabi at analysis fearless forecast nitong si dating Senador Franklin Drilon at napahiyaw nga po dito. Ito nga pong si Ate Kureng, mga kababayan. Ano po ba ang inyong masasabi sa video ito ngayon? Naniniwala ba kayo? Mga kababayan, na si VP Inday Sara ay wala pong basihan ang ginagawa pong impeachment dito sa kanya. Well, bago po kayo magkomentaryo, ilalatag ko muna sa inyo ang atin pong mapapanood ngayon. Dito, sa video ito, makikita nyo po, mababasa nyo po, at pwede nyo pong i-screenshot, at pwede nyo pong makita kung ano nga ba ang isasampa nilang impeachment. Dito po natin makikita, mga kababayan, na napakawala pong basihan at tama po si Senator Franklin Drilon. Kung kaya't, nagbigay na siya ng fearless forecast, tapos ang boxing. Vice President ay magiging susunod na Pangulo na po ng ating bansa. Good news po yan, mga kababayan. At sa kabila nito, ito ang ating kinakaharap ngayon. Ito naman si Pinky, mga kababayan. Abay, mayroon po siyang pasabog ngayon laban dito kay Senator Marcolita. At itong si Senator Marcolita ay may pasabog din dito kay Pinky, mga kababayan. Kailangan nyo po itong mapunood hanggang dulo sapagkat napakatitindi po na mga impormasyon na inyo pong maririnig ngayon dahil yung iba po hindi basta-basta ipinapalabas ng mga mainstream media. Pero pagka may excuse me po, pag may kasiraan po sa mga Duterte, aba, tuloy-tuloy po yan. Kamukha kahapon, aba, biruin mo, itong si Anticler, ang kapal ng mukha, sabihin ba naman na itong si Franco mas madikit daw sa mga Duterte kaysa kay Marcos Jr. Uga, tarang, nako, ang hirap na lang po talaga magsalita rito kay Anticler. Ito siguro yung mas ano pa hindi na to Anticler anak siguro, apo siguro to ni Pinocchio, mga kababayan. Dahil babae, Pinokya. Anticler talaga, oo. Okay, mga kababayan, yan po ang nating pag-uusapan lahat. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa mga walang sawang nagla-like, nag-share at nagsusubscribe sa ating video. Grabe, lumalaki po ang atin pong mga viewers na mga bago lang, no? Mga new coming lang, mga ngayon lang na bisita. Nakita ang ating channel ay nagtatagal na po rito ngayon. Nanonood na po kayo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan, ha? Ituloy nyo lang dahil dito po sa channel na ito, dito po, bagamat solid Duterte po kami, pero pinapanatili pa rin po namin na kahit papaano, mayroon po kayong makuhang mga impormasyon saka magkabilang panig. Yan po yan, mga kababayan. Okay, tuloy na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Eto, mga kababayan, etong mga pronouncement dito, ang tindi nito pong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito muna ang atin pong puntahan. Ito po muna si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi talagang napaka busilak po talaga ng puso ni Vice President Sara, mga kababayan. No? Panoorin natin. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Tama po yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Alam ho, naniniwala po siya na nakasulat na po yan sa Biblia. Totoo po yan. Ito po yung sa Biblia po, may nakasulat po dyan.
ang nangyari noon ay siyang mangyayari uli. At ang ginawa noon ay siyang gagawin uli. Ecclesiastes 1:9. Yung nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. So lahat po ito mga kababayan ay nangyari na, at yung mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap nga po muli ng Diyos ang mga nakaraan na. So ngayon, tingnan natin, no? Kasi ito pong si Vice President Inday Sara ngayon ay talagang sa kabila ng mayroon po tayong mas matinding usapin tungkol dito nga sa tinatawag na flood control issue at corruption, nagsanga-sanga na. Mayroon tayong Blue Ribbon Chairman na si Pinky na tila baga paiwas palihis. Hindi talaga tila, talagang paiwas at palihis, at ayaw niya na talaga ituloy mga kababayan. Kaya lang, hindi po pwede yan kasi nga po may mandato itong si Lacson bilang isa kang halal, pinagtiwalaan ka ng bayan mag-imbestiga, ikaw ang lumagay dyan sa Blue Ribbon, kinuha-kuha mo yan kay Marcolita para pala ipatigilin yung investigasyon na nagaganap at para hindi matukoy ang mastermind. Ganyan po ngayon lumalabas itong si Pinky Lacson mga kababayan. Kaya lang, hindi niya po pwedeng mailihis ang totoong issue, totoong pangyayari sa bayan. Bago natin tunguhin ang pinaka-highlights ng ating programa mga kababayan, tingnan nyo muna ito. Ito po, ang utang daw po ng Pilipinas natin ngayon, para alam lang po natin ha, 13 hours ago lang po ito, Philippine Star po ang nag-post ha, PH Debt, no? Now at 18.49 trillion na po. 18 na po, kulang-kulang ng 19. Just in, the Philippine outstanding debt rose to 18.49 trillion as end of March, setting a new record high amid a weaker peso in net issuance of domestic securities according to the Bureau of the Treasury. Kita nyo? So ito mga kababayan, siguro mapapababa ang utang ng Pilipinas pagka na-impeach si VP Inday Sara. Ganun ba yon mga kababayan? Ganun ba yon? Ops, teka lang, may nag-comment dito si Shipukato. Di ba si Auntie Claire kahapon, sinasabi niya na may picture daw si Tatay Digong dito kay Franco Baranda. Ano ito? Claire, mukhang mas madikit pa kayo dito ni Franco Baranda. Ikaw talaga Auntie Claire ha. Ikaw talaga Auntie Claire ha. Nagbabaktuyo tuloy sa'yo. Ano pa ito? Sino naman to? Ito si Sandra to mga kababayan. Si Charis. Anong video nito? Tingnan natin kung anong video ito. Itong video. Appeal daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong, po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Tayo ka mga kababayan. Ayan si Lisa yan. Payakap-yakap pa May sound kasi. Ayan yakap. Marcos yan ha, si BBM yan ha. Sino bang hindi kaibigan? Sino bang hindi close diyan, Auntie Claire? Pakasinungaling talaga nitong babae ito. Alam niyo, nagsasayang talaga ng milyon-milyon ng tinan mo itsura niya Kala mo naman sino talagang hindi pinukpi Ang galing-galing ng hilat. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Maka-explain ng mukha Hindi, tingnan mo, balikan yung mga kababayan, ganito Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero may picture pang ganito. Ito ba ang picture? Thank you for being a mentor and a defender, for being our general, for finding the perfect balance between firm. Ayan. Lisa Marcos, made me. Dearest Tita Boots. Sino itong Tita Boots? Ito yata yun, si Tita Boots. Di ba Tita Cox? Tita Frags? Hindi. Hindi naman siguro. Ano? Yan ba sinasabi mo hindi kayo close? Ikaw pa pala, mas close ka pala Ayan pa. Ang dami-dami mong picture. Ito pa. Sana dito na rin mas maging close kayo dito, no?
Abagay, close naman talaga sila. Ano yan? Ang dami. Hindi mo talaga tong si Auntie Claire talaga, oh. Napakarami ng mga pagiging close nila, oh. Director ka pa, oh. Media director ka pa ni Marcos, oh. Pagkatapos ngayon, Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, ano? Yan, mga kababayan. Dahil dyan, mawawala po yung utang natin na yan. Dahil sa mga paratang ni Auntie Claire na hindi daw close. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ano yan? Ano yan, Auntie Claire, na mga nakikita ngayon sa video? Hindi yan, picture, Video na yan. Gumagalaw si Kuka ko. May pa-surprise party pa daw to. Ano? Ay, nako talaga, oo. Ayan, mga kababayan. So, punta na po natin. Ito po mismong iwanan natin niya si Kuka kasi maraming na high blood dyan, eh. Punta na natin itong si Franklin Drilon. Ano nga ba ang kanyang sinasabi na itong si Vice President Sara Duterte ay susunod na Pangulo na po, mga kababayan? Bakit niya ito nasabi? Do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Do you think Napahiyaw si mga kababayan, Corina Sanchez, ano? Tapos na po ang boxing. Ay, sabi ni Corina Sanchez, what a fearless forecast. Kasi naman, mga kababayan, kung tutuusin, wala na po talagang kakwenta-kwentang impeachment yan. Marami na po ang mga nag-booking yan. Ayan nga po si Irise. Magugulat nga po kayo kay Irise, mga kababayan, dahil anti-Duterte po talaga ito, eh. Pero may mga binulgar siya rito. Pero wait lang, tingnan nyo po, ito na mismo si Drilon na hindi po ito baka Duterte. At alam naman po natin, kalaban din po ito ng Tatay Digong noon. Dilawan po itong mga ito, eh. Kahit man pag piga-pigain mo ito, 10 beses mo man ito ikula paglaba, dilaw na dilaw po ito. Pero kahit gaano pa sila kadilaw, ganon din si Atty. Rowena Guanzon, kahit gaano pa kadilaw at kaping, hindi po nila ma-attempt yung mga kalukuhan nitong mga sindikato nitong Marcos na ito. Sindikato ng mga bangag, mga kababayan. Kaya, hindi nga po talagang wala po mga basihan itong impeachment. Ay! okay. What a fearless forecast. Ito, di ba? Asawa nito ni Marruas. Kilala nyo naman si Marruas, Mr. Palengke, di ba? Yung gumaganong-ganon sa traffic. Parang si Gagong Atty. Disbar, eh. Di ba? Kilala niya si Gagong, ang pangalan niya, katunog ng Gago. Gagong. Si Gagong. Di ba? Gumaganong-ganon, eh. Di ba ginanon niya yan si Rojas? Magkakaparehas na sila ngayon. Asawa ito noon, mga kababayan, di ba? Ngayon, ito talaga si Drilon, talagang yan. Dilaw na dilaw yan. Wala na pong wala na pong pwede pang sabihin mo na hindi yan dilaw. So, mismo man si Drilon, mga kababayan, ay sinasabi niya wala na. Tapos na talaga ang boxing. VP Sara susunod na Pangulo. Bakit, mga kababayan? Ito pala yun. Marahil siguro nakita na po ito ni Drilon, mga kababayan, kaya sabi ni Drilon na wala na ito. Ito po pala yung mga articles of impeachment. Mga kababayan, paki-screenshot nyo na lang, kasi mahaba-haba ito, marami. Hindi natin babasahin lahat. Pero bawat screenshot nyo na lang. Ayon kasi dito sa post ni Dare to Ask, ito na lahat ang articles of impeachment kay VP Inday Sara Duterte. Mapapahiya ang mga kongresista na pipirma. Very weak. Naku, lahat ng nasagot na ito. ECPC for the defense team. Ising-isi na ito sa defense team. Kung ayaw makinig ng mga kongresista sa
constituent nila at sila ay pipirma dahil sa alleged takot na mawala ang pondo and infrastructure allocation, nako, talagang mananagot kayo sa mga constituent ninyo. Weak ang articles of impeachment. Kung makakalusot to sa House plenary at mapunta sa Senate of the Philippines, kahit papaano ang Senado, it's quite fair venue. Tingnan nyo po mga kababayan. Ito po yun, no? Committee Report 261, Impeachment against Vice President Sara Duterte. Ayan po nga. Ito daw po lahat yun mga kababayan. Ito yung pinakauna, no? Okay. Isa pa. Articles of impeachment. Ito yun, no? Culpable violation of Constitution through the willful and intentional subversion of the supreme law, seizure to defend. Ano pa ba? Bravery and graft in corruption by the predatory use of public office for private enrichment and the systematic corruption of the civil service. Lahat ng ito mga kababayan nasagot na, no? Teka, isa pa. Screenshot nyo na lang po yan. Ito pa. Article 1. Responded by President Sara C. Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million released to the office of the Vice President and 112 million released to the Department of Education. Million o billion? Ayan po mga kababayan, ito yung 2022 OBP received 125 million confidential funds. Ito na rin yun eh. Noon pa yan mga kababayan eh. Article 2, Respondent Vice President Sara C. Duterte committed culpable violation amidst unexplained wealth, lawful income, earnings, incumbency of public official. Eh di ba ito yung sa AMLAC mga kababayan, nilabas nila. So wala na yan. Article 3, Respondent Vice President Sara Duterte DepEd unnecessary for human resource organization. Ito yung ito yung si Mercado, yung dahil lang doon sa sulat at paiyak-iyak pa yata ito. Ayan, siya na ngayon ang kinuha na may premium na ngayon mga kababayan. Retire na, matanda na, senior citizen na, pero siya ngayon ang kinuha ng may premium. Basta lumaban ka sa mga Duterte, may premium ka. Pagka kumampi ka sa Duterte, hindi ka lang wala ka lang premium, wala ka nang premium, may kulong ka pa. Ganun yun. Yan, responsive by Article 4 naman ito mga kababayan. Ano pa ba ito? November 23, during an online media. Ito yung ito yung pagbabanta daw kay Spooker at saka kay BBM at saka kay Kukak, mga kababayan. Wala. Yan lang naman pala ito eh. Ito lang pala ito mga kababayan. Wala. Ano lang pala ito? Yan lang ang laman. So yan, nakita nyo na. Kaya pala napaka-weak. Nasagot na po ito sa publiko. Wala na po ito. So sure win na po si BP Sara dito mga kababayan. Panalong-panalo na po si BP Sara at hindi na po sila dito uobra. Tingnan nyo po ang gagawin nila dahil talo na po sila. Ito na po ang mangyayari. Binubuking ngayon ni Congressman Irese. The status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Ayan mga kababayan, hostage na ang pera ng taong bayan. Hinuhostage po ng grupo nito pong mga bangag. Pagka hindi ka pumirma at mag-abstain ka, hindi ka pipirma, mag-abstain ka, ibig sabihin ayaw mo ng impeachment kay BP Sara. Sabi ni tanong ni Irese, maririlisan ba? Hostage ka na ngayon. Malalaman natin ang katotohanan sooner or later.
Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Oo. Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Subalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Kita nyo mga kababayan, ha, dito makikita natin na napaka-neutral talaga ng opinion nitong ni Irice patungkol po dito sa impeachment. Bakit? Kisa nyo, hindi talaga siya DDS eh. At talagang kumontra pa nga siya kay Tatay Digong noon eh. Di ba? At naniniwala nga siya na marami pong mga paglabag doon sa ginawang programa ni Tatay Digong na tawag nito, war on drugs. Di ba? Pero kahit ganun, ang kanyang paniniwala na labag siya doon sa mga naging policy ni Tatay Digong noon, yung anak ngayon ni Tatay Digong, hindi niya rin pinapayagan na gawin din. Itong punto natin, ang punto niya rito mga kababayan, nagigits ko eh. Ang punto niya rito, bagamat hindi ko nagustuhan yung tatay nito, bagamat naniniwala ako may mali doon, hindi tayo naniniwala sa sinasabi nito. Kaya lang, gusto lang natin tukuyan ang sinasabi niya na kahit gano'n ang kanyang paniniwala, hindi naman siya sumuwasabay dito sa mga ito. Di ba? Isipin niyo mga kababayan, siya na nga mismo na galit siya. Siya na nga mismo na lumaban siya sa mga Duterte. Ngayon ayaw niya. Kasi nga, paano ka magiging, kung ikaw may pinaglalaban, paano mo papaglalaban kung yung nilalabanan mo, ganun din ang ginagawa mo? Tama hindi? Di ba? So napakaganda ng kanyang pananaw dito. Ako, sinasaluduhan ko, hindi ko sorry, yung kanyang argumento, pero yung kanyang prinsipyo. Ito talaga ang dapat na prinsipyo. Marahil siguro, hindi niya lang talaga nakita kung ano ang naging magandang nangyari sa panahon ni Tatay Digong, kaya nasasabi niya ito. Hindi naman din natin siya pwedeng diktahan ng kanyang sariling prinsipyo, di ba? Kasi tayo, organic tayo, nananiwala at nagustuhan natin ang ginawa ni Tatay Digong sa war on drugs. Pero kahit pa gano'n na ito lumaban kay Tatay Digong, hindi niya ito nagugustuhan ngayon ng ginagawa kay BP Inday Sara. Kasi ginagawa ito, ayon sa kanya, parang gano'n din ang ginawa na dati ni Tatay Digong. So, kung kokopyahin mo, kung gagawin nila ito ngayon ng mga kasama niya, wala ka na rin pinagkaiba. Sabi niya, di ba? Doon sa kinukontra mo. Maliwanag mga kababayan. Ganito sana yung mga politiko natin. Hindi. Wala sindikato na kasi ang ating politiko ngayon eh. Paano kasi bangag ang ating Pangulo, di ba? Ayon sa kanyang ate. Dahil hindi ako miyembro, wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang. O, kita Dito nyo? sa Justice Committee. Kita nyo?
Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage Oo, kita ng nyo. war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apin siya. Correct. Kung gagawin natin yon, ano kaibahan natin kay Duterte? Oo, tama. Di parang si Duterte din tayo. Tama. Para sa kanya, tama yan mga kababayan. Kasi ito yung kanyang prinsipyo eh. Ha? Hindi pa ako sang-ayon sa kanya, pero tama po siya sa kanyang prinsipyo. Again ha, baka talinuhan po natin. At sabagay, alam ko matatalino po tayo mga DDS, di ba? Katulad po ng mga bumuto nun kay Yormes Moreno, matatalino. O kaya nga tayo nag-isko dahil matatalino tayo, di ba? Pero ngayon syempre nagbago si Isko. alam nga naman katalinuhan mo, isama po pa rin kay Isko. Kung matalino ka, di wag mong nang isama. Syempre iba na ang pananaw ni Isko ngayon eh. Hindi na alay ng pananaw mo, di ba? So hindi na rin natin alay natin doon, mga kababayan. Ako kasi kahit organic ako nagsuporta kay Isko noon sa eleksyon ng 2022, pero pagdating ng 2028, abay kahit piga-pigain mo ako, Duterte talaga ang ibubuto ko. Pati pamilya ko, talagang isasama ko talaga sila. Hindi po pwede lahat kami. Halos lahat kami, bubuto na. Mahigit-higit na rin kami sa 10 eh. Siguro mga kulang-kulang, mga 20 kami sa mga pamilya na namin. Marami-rami na rin buto yon. At susulidin ko yun, siguraduhin kong solid kami niyan. Duterte talaga yan, mga kababayan. Total, nagpahayag na rin si Isko na wala siyang balak sa 2028, di ba? Saka na muna siya, pagandahin niya na muna ang Maynila. Pag hindi niya mapaganda, wala na siyang karapatan, di ba? Wala na siyang karapatan na lumahok pa sa nasyonal kasi hindi niya nakakaya yung Maynila eh. Unlike sa Davao, ay bukod tangi sa buong Pilipinas ang walang utang, Davao City. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Tama. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, Tama. hirap na ang ating mamamayan. Correct. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ang husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Irice ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. Wala ka palang katinuan, Marcos. At lalabanan ka ni Irice hanggang hindi ka tumitino. Real talk naman tong sinasabi ni mga kababayan. Ito talaga. Kahit pagbalik-balik tarin mo man, dilawan talaga ito. Ano pa man mangyari. Ito yung mga katulad ni Attorney Rowena Guanzon na mga pure-blooded dilawan na hindi talaga kumain ng suka at tae ng mga Marcos. Sorry, pasintabi sa mga kumakain. Pero yung ibang mga dilawan, mga pinklawan, lumamon po kasi ng tae yan. At saka suka. Nakakadiri. Dugyot, mga animal kayo. Di ba? Mas bilib pa ako dito kay Igay Irice kaysa sa inyo, mga animal kayo. Di bali, ay nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, di bali na magdildil ako ng asin, mamatay ako sa gutom, wag lang ako lalamon ng kadugyot. Di ba? Ay nako kayo. Ito mga kababayan, punta tayo dito. So ito maliwanag pa sa sikat ng araw, ito pong impeachment talaga
bukod dito sa nakita ninyo na wala talagang mga basihan, mga kababayan, sinabi na ni Drilon tapos na yung boxing. Kasi talaga naman walang mga walang matibay na mga ebidensya na natakil na ito. Napaka-weak lahat. Si Madriaga, yung confidential funds, wala eh. Sige nga, i-reveal nyo nga lahat ang mga tao dyan sa confidential. Tingnan natin kung hindi mga matay lahat ang ating mga intelligence. Yung mga taong nagtsotso doon sa mga kampo ng mga MPA. Ewan ko lang, ang ating mga militar, pagka nilabas ng sa publiko yung yung mga confidential agent na yan, papayag kaya ang ating mga kasandaluhan dyan? Baka maubos ang ating mga kasandaluhan dyan, mga kababayan. Ang ating mga men in uniform. Baka ang maghari na dito, mga MPA na sa ating bansa. Sa gagawin nila ito, pag binuksan po nila yung mga confidential na mga pangalan, mga confidential agent. Bahala na po. Bahala na kayo mga kababayan, ha? Napaka walang kwenta nito. Kaya nga si Bipinday, sabi ni Bipinday, kung may impis talaga siya, nakasulat na yan sa Biblia. Di ba? Kaya napakaganda ni Bipinday na alam niya ito at sinasabi niya, ibig sabihin lang nito mga kababayan, tinitiwala niya na po sa taas kung ano pong mangyayari. Totoo naman eh. Kahit ano pa ang gawin natin pagdarasal, kahit ano pa ang gawin natin paglulupasay dyan, kahit ano pa ang gawin natin pagsisikap, pag hindi po pinayagan, pinahintulutan sa taas, hindi po mangyayari. Di ba? Pero may mga pangyayaring mga masasama na nabibigyan ng pahintulot, pero hindi yan ng kalooban ng Diyos. Di ba? Nabibigyan lang ng pahintulot. Napapayagan lang. Kasi may sa Biblia kasi nakasulat yan. Lahat ng mga bagay, masama man o mabuti, ay nangyayari sama-sama para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Ibig sabihin, yung nagmamahal sa Diyos ng mga tao, kahit ano pang dumating na mga pagsubok, masama man o mabuti, ay sabay-sabay yan dumarating. Sabay-sabay talaga yan dumarating para masubok ka. Ganun talaga yun eh. Parang ganito ang nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy lang tayo. Tayo na mga followers at mga supporters, naniniwala pa rin tayo na ito lang ang bukod tanging mga Duterte. Hindi ako naniniwala na Duterte ang pag-asa, hindi. Mali po yun. Hindi Kasi tabi doon sa mga kababayan natin na sinasabing gano'n, Duterte ang pag-asa. Hindi po. Sa taas po ang pag-asa natin. Wala pong tao ang pupwedeng maging pag-asa natin sa lupa. Sa taas po yun. No? Ang sinasabi ko, mga kababayan, yung Duterte ang mayroong kakayahan ngayon, kahit papaano sila yung mga nagpakita ng kakayahan para imalasakit ang katulad natin na walang kakayahan, lumaban sa mga malalakas at lumaban sa mga mapang-api. Sila lang yun ang may kakayahan. Kaya tayo, wala tayong kakayahan sa ganon. Ito mga kababayan, ito sana, may kakayahan sana, kaso nga lang kakayahan niya mukhang saliwat yata. Multiple masterminds ang nasa likod ng flood control scandal. Yan ang paniwala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Dagdag pa ng senador, posibleng madamay ang kasamahan niyang si Senator Rodante Marcoleta sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Putik na yan, posible pa si Marcolita na naman ang... Marcolita naman! Si Marcolita mga kababayan, una na nilang inattempt noon sa sa Comelec. Hindi kinaya, di ba? Tapos ito kay pangalan nito kay Sergeant Gutesa, hindi rin kinaya. Tapos inaano rin nila kay Diskaya, hindi rin kinaya. Ngayon si Lacson naman hihirit ngayon. Pakinggan natin ano naman ang pambanat ni Lacson dito kay Marcolita. Mukhang si Marcolita na siguro magiging mastermind dito. Nabuang na talaga ito si Lacson. I don't think there's an overall mastermind kasi nga 'di ba driven by greed. Saka sabi ko nga 'di ba parasitic eh.
Yan ang sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa kung may mastermind ba talaga sa flood control scandal. Sa malawakan at sistematiko umanong galaw ng mga individual na sangkot, may masasabing may organized group o sindikato, pero sa bawat lugar at ahensya. Hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong the whole kabudel, ano? Isang hinalimba. Parang hindi ko ma-gets yung sinasabi ni Lacson, no? Paano nangyari na walang mastermind overall? Kasi sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga gawain kahit saan mayroong pinakamataas Kayo nga lang dyan sa Senado, sino ang pinakamataas nyo? Di ba sa school bukol? Di ba? Sa Congress, yung speaker, lahat mayroong mastermind. Mayroong pinakamataas sa lahat Di ako naniniwa. Aywan ko dito kay Lacson. Naturingan pa naman itong matagal na naging chief. Siya nga naging, pinaka-master siya, pinakamataas sa lahat ng mga pulis Lacson, Lacson, nabububo ka na rin ba? Bakit ka ganyan, Lacson? Grabe si Lacson, mga kababayan, Bawa ni Lacson ang nooy kaso ng Bulacan 1st District Engineering Office na tinumbok ng Senate Blue Ribbon Committee na itinuring niyang microcosm umano ng nabubulok na sistema. Dito na diskubre kung paano dinadivert ang flood control funds pabulsa ng mga umano'y kawani ng gobyerno. Una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta na kailangang tumbukin ang mastermind sa flood control scandal at nagpresenta na rin noon ang Senate Minority ng kanilang sariling report tungkol dito. Bahagi roon sina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico na malalaking pangalan sa issue. Giit ni Lacson, kung may pruweba raw ang iilan sa umano'y mastermind, wala namang problema kung magtatrabaho. Di mo bahagi noon si Zaldico at saka si Martin Romualdez sa naunang report ni Senator Marcoleta at saka ni ito nga yung naunang Blue Ribbon. Ngayon kay Lacson hindi nakasama si Martin. Kahapon lang may nahuli nga si Franco Baranda na media director vlogger ni Marcos Jr. na mayroon daw video laban dito kay Martin. Lacson naman Raw sila at isisiwalat ito sa mga pagdinig. Maaring maimbestigahan umano si Marcoleta. Kasunod ng impormasyong may sulat kamay umano si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may Paktay ka diha mga kababayan. Si Marcoleta na ngayon ang iimbestigahan. Dahil mayroon daw sulat kamay yung namatay, yung hindi natin malaman kung patay na ba talaga o buhay pa. Buhay pa ba yun mga kababayan? Hindi ako magugulat Itong si Cabral, minsan sa isang araw baka darating na lang, lulutang na naman sa Senado yan. Grabe ka, Lacson! may inallocate umano na 500 million peso worth of projects para sa senador. Wala pang opisyal na pahayag si Marcoleta tungkol dito. Ayon kay Lacson, si Marcoleta ang nag-confirm kay noong DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Commission on Appointments. Dati nang iniulat ng BNC na naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate umano o makapagsingit ang hindi pa pinapangalanan ni Lacson na CA member. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Sa ngayon, naghahanda ang komite ni Lacson sa itatakdang kasunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang allocables na kung ituring na ay rebrand lang para sa pork barrel. Para sa agenda, may panabukul-nabukulan ka pa, Lacson. Ituloy mo kasi kami ang nabukulan. Nako, mga kababayan, nakakainis lang talaga, nakakapagsalita ka talaga. Mapapamura ka talaga sa mga ito Ang dami mo na kaya, Lacson, expose. Nasaan na yon? Yung mga congressman sinasabi mo, mga contractors, nasaan na yon? Yung may pumunta dyan sa Senado noon, sinong pinuntahan? Sinasabi mo, di ba, may CCTV? Ay, hindi pala. Si Bindalo pala yon, kakampi ko. Tigil. Si Bindalo pala yon, hindi pala yung kalaban nating senador. Kapwa natin, majority senador yon Lacson naman, booking ka na sa kalukuhan nyo na yan. Naku, Lacson, nagsipagtanda na lang kayo katulad ni Soto sa Senado. Wala pa rin kayo nagawang matino. Wala pa rin kayo naiambag sa Pilipinas. Manahimik na kayo. Siguro mag-retire na kayo. Huwag na kayong uulit pa sa politika. Ibigay nyo na sa mga
may kakayahan. Mag-resign na lang kaya kayo, Lacson tsaka Soto. Mga inutil kayo, wala kayong silbi. Biruin mo, mapupunta na si Marcolita na ngayon, yung mapupunta na ang investigasyon, maaari nang investigahan. Tapos ang hawak mo lang, sasabihin mo, dun sa patay na si Cabral, paano pa examine mo yung patay? Unless, Lacson, kung naniniwala kang buhay pa si Cabral. Anak ng tinola naman talaga, Lacson, no? Paano mo nasasabing may sulat kamay si Cabral samantalang noon, hindi naman lumabas yan, ngayon lang. Kung kailan patay na, saka nagkaroon ng sulat kamay? Grabe mga kababayan, ganyan po nila ngayon patunugin. Ha? Ganyan po nila talaga ngayon pipilipitin. Kaya napakaganda pa ng parang hindi pa masyado halata, bindalo. Pero ang Tagalog yan, pilipit. Baluktot. Ganyan nila binabaluktot ang batas ngayon. Kasi tutuwid na papunta sa kanila ang sisi. Ay hindi, baluktutin natin. Para hindi pumunta sa atin. Ganyan po sila mga kababayan. Grabe, no? Hindi, kasi ang tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta ay yung kondisyon dyan na yung ba sinasabing kailangan pumirma niya dun sa report Yun ang gusto lang niya namang sabihin at hindi yung kung ano pa man. Pero pagkatapos po ng balitaktakan niya sa Senado, pagkamat hindi naging hindi ano tawag doon, hindi naka-record, wala sa minute. Hindi naging face to face. Hindi umiwas yung isa Yun na nga, hindi na nga siya nagpatanong. Kaya agad namang tumugon si Senate President Tito Soto. Ito ang problema. Ba? Nung wala na sa Senado, doon naman bumakbak si Senador Lacson dyan. Ganon? Oo. Saan sa bumakbak? Sa recto? Sa media. Akala ko pumunta sa Luneta. Sa interview. O kaya doon sa may Plaza Miranda. Oo. Di ba nandiyan ang labanan ng debate pagka ayaw nyo sa doon? Naalala ko nung bata-bata ako, nanonood ako lagi sa Luneta. Debate? Tumpok-tumpok ang mga tao dyan, kanya-kanyang debate. Eto ang kanyang banat. Ano sabi niya? Ping Lacson yan Oo. Against Senador Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta ka mo? Yes. Paiimbestigahan ko yan sa ombudsman. Ba't teka? Kasi yan ay may kasabwat yan. Si Senador Marcoleta kasabwat? Saan yan? Sa mga allocables daw, di umano. Ayan allocables na 500 million. Ba? Alam mo kung sino ang kanyang source? Sino daw? Si Jose Cabral. Patay din. Mga patay. Binubuhay. Natawa tayo, hindi dahil sa patay yung tao. Kundi natawa tayo, kundi sa ginagamit nilang referensya. Yun nga, sabi mo diba? Si Santiago, di ba? Oo, Senadora Miriam. Hindi naman makakasalita na Yun na nga. Yung Cabral, hindi na rin naman makakapagsalita na. Unless, naniniwala kayong peke yung pagkamatay niya. Kasi ako naniniwala akong parang ganun niya. Baka mabigla nga tayo na biglang nandiyan sa Senado maimbitahan at magturo ng kung sino-sino. Yun daw. Di ba nangyari yan? Nangyari? Oo. Meron silang iniimbestigan sa Senado, matagal na patay, biglang nabuhay sa... Sino ba yung babae? Di ba? Naiulat na napatay na yun. May kaso yun So ngayon, ang aligasyon ngayon kay Senador Rodante Marcoleta, meron daw siyang allocables. Magkano naman yan? 500 million. Kalahating bilyong piso. At ito daw ay inirekomenda na niya na investigahan ng ombudsman. Ayun. Pero magtataka ka, kasi ang banggit niya dito, pinapa-investigahan niya bilang Senate chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa mga naunang pagdinig, hindi naman lumilitaw yan, di ba? Wala. Baka kahapon na niya natuklasan siguro. Baka nag-text siguro si Jose Cabral. Hindi kaya? Nagparamdam. Ang lupit mo, Lacson, talaga, Alam niyo mga kababayan, ang bilis lang kasi. Biruin mo, papaimbestigan mo daw sa ombudsman. Anong papaimbestigan mo, Lacson? Yung sulat kamay ni Cabral na sinasabing may allocable si Senator Marcoleta na 500 million. Paano na ngayon pag pinatawag si Marcoleta para pasagutin? Ipapatawag mo rin ba sa hukay si Cabral? O ilulutang mo si Cabral dahil buhay pa?
Di ba mga kaubayan? Ha? Paano yun? Paano yun? Sulat kami ni ano yun eh. Ni Cabral eh. O sino mag-authenticate nun? Di ba si Cabral? Tama hindi. Si Cabral lang din ang pwede kasi sulat kamay niya eh. Unless kung typewriter yun, kung computer yun. So ngayon, kailangan mo ngayon ibangon si Lacson, si Cabral. Kung talagang totoo nga. Unless kung naniniwala kang buhay pa. Baka biglang nag-text pala sa'yo. Ay, sandali, Lacson, meron akong may sulat ako doon. Naknatitik talaga mga kaubayan. Kaya tuloy natin to. Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na pong nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that says so, Mr. President, because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kung minsan nga, Ginoong Pangulo,
ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willie, grabbuster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang diin at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bunuan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19th Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pa mismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo.
Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Correct. Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking ipinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon, ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin bang mas importante? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito. Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog.
Hindi ko rin po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun, Ginoong Pangulo. Ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Tama. Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Tama. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaya pala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Trigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarin Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo. Wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com.ph dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding samantalang ang ombudsman tinag na po siya isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan mga kababayan, ang sinasabi dito ni Senator Marcoleta, na real talk siya dito, itong si Lacson. Ayan nga po mga kababayan, medyo mahaba na rin po itong ating live stream. At yan po ang ating natunghayan, siguro titingin tayo ng ilang minuto lang, no? 2 minuto lang. Ay, bakit yan?
Ilang minuto lang dito sa... Asan na ba yun? Yung... Bakit dyan? Dito. Iba pala yan eh. Ilang minuto lang dito sa ano natin mga kababayan. Ay, bakit Facebook? Google Chrome. Ayan na, tama. Ayan. Na-share ko na po. Maraming salamat, Janjo, sa pag-share ha. Sana sir, si Cayetano na ang ipalit. Florencia Palisbo. Cayetano na talaga dapat kasi may alam eh, no? Sino pa ito? Wow, good to hear. Sabi ni Mona Lisa to your. Lahat na DDS vlogger pinapanood ko. Solid Duterte watching from Jinsan. Ana Bitantos. Alam nyo, lahat ng DDS, mga kababayan, pero yung PJMN, akala natin DDS po. Hindi po DDS yun, ha? Oo, kaya mahirap minsan talaga magtiwala pag hindi nyo hindi nyo kakilala mga kababayan. Nabubudol po tayo. Tayo pong mga DDS, ang mabilis pong mabudol eh. Kasi alam po nila kung paano tayo budulin eh. Master sa pamubudol kasi ang kanilang boss eh. Si Bangag, di ba? Para sa akin si Senator Peter Cayetano ang papalit kay Soto. Sabi ni Helen Suson. Lorna Lewis. God bless you, BMR. Always watching you. Love you po from Hong Kong, DDS. Yun. Thank you po, Ma'am Lucy de la Cruz. Shoutout sa lahat watching from London. Yan. Yan ang kayabangan ng Soto na yan. Sabi niya rito. Okay mga kababayan, yan, paalala ko lang sa inyo, lahat po tayo mga DDS, mabilis lang pong mabudol kasi po ang kanilang boss nila ay isa pong dakila at pangulong mambubudol, si Marcos Jr. Binudol po ang mga Duterte. Nangako na itutuloy ang programa lahat-lahat, pero anong ginawa? Muna tinanggal yung anti-corruption SAR si Biliga. Pagkatapos, yung friends to all, enemies to none. Nakipag-friends na lang sa Amerika, kaaway na yung iba. Tapos yung war on drugs, wala na. Kaibigan na yung mga addict. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po sa lahat. Kita tayo sa sunod na pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye!